Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Boss TV. Okay, so ito mga babayan, no, breaking news po. Ito, Senator Ping Lacson, no, binanatan po itong 18 ex-Marines mga kababayan. Hindi na pala hindi na pala 18 ex-Marines mga babayan, no, dahil ilan nga po sa kanila, no, ayon po sa NBI ay hindi po mga Marines. Okay, so yun ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito alamin natin mga babayan, no, ano nga po ba itong mga matinding pasabog at mga banat na itong si Senator Ping Lacson, no, dito po sa kwento ng mga Marines. No, dito po sa kwento nila Mike Defensor. Okay, so ito, ihahatid ko na sa inyo mga kababayan at syempre, shoutouts tayo sa mga subscribers at followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa mga palagi pong nandiyan dyan, maraming salamat po sa inyo mga kababayan, ano? At syempre, lagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. Right, so ito, mga kababayan, panoorin natin. Let's go! Sir, puntahan ko lang yung isa doon sa dinaraise din sa akin ng question dyan doon sa mga statement, pahayag ng mga 12 dati daw na Marines. Kay ang Blue Ribbon. Ayan, 12 na lang mga kababayan. Nabawasan na. No, kasi nga hindi naman lahat sila Marines no? Yun ang pakilala nila, 18 Marines. Wow, nakakatakot, nakakagulat mga babayan, no? Puro Marines mga babayan. Tapos kamukat-mukat mo, hindi pala lahat Marines. Diba? So doon pa lang, maniniwala ka pa ba dito sa mga tao na to na sinasabi nila hindi consistent? Diba? What more? No, kumbaga yung unang bugso pa lang nila mga kababayan sablay na. No, tapos yung pagpapakilala nila sablay na rin mga kababayan. What more yung kwento nila? Diba? Ibig sabihin, what more yung nilalaman po ng affidavit na kanilang sinasabi mga kababayan, diba? Okay, so ito tuloy natin. Ay hindi naman totally at wala rin namang pronouncement na hindi talaga sila tatanggapin. Walang ganun. Walang ganun. Katunayan, na may open nga akong panawagan kay Attorney Baligod na kung alam ko nga lang siyang kontakin, maski yung on the personal level, kinota ko na siya para mag-usap kami dalawa. Dahil dapat din talaga tingnan, nabanggit ko na rin ito nung na-ambush interview ako nung afternoon CA nung Wednesday, na sinabi ko na, alam mo, hindi naman maikakaila na talaga nagkaroon ng deliveries. Katunayan, doon nga sa aking 2 privilege speeches, pati doon sa ating pagdinig, maliwanag na nagpalit ng kamay ang mga pera, no? Daang milyon, kung di man bilyon ang inabot. Kaya lang, hindi natin may tawag ng pagdinig kung napaka-obvious naman na malayo sa imposible sa katotohanan yung mga aligasyon. So, nabanggit ko nga rin na, alam mo, kung dilapit-lapit lang sa realidad o sa katotohanan, bakit nga ba natin hindi dapat ipatawag ng pagdinig? Pero kung ganyan naman, na magiging circus ang dating dahil talagang kababalaghan, ang Blue Ribbon, ang objective nito, mag-expose ng katotohanan at hindi magtangkilik ng kasinungalingan. So, ang kailangan dito, Senator, mukhang kailangan nilang i-revisit yung kanilang naging statement, pagtugmain, at paano ayusin nila yung mga nabanggit na mga dinamay, kuwento, even pati doon sa manner kung paano i-deliver yung ganong kalaking amount, medyo hindi realistic nga yung manner. Tama yun. Lalo ngayon, may nilabas pang information si Ombudsman Boying, Remulla, na sinabi niya, yung mga pictures na ginamit mukhang hindi authentic. Kasi ang dinidepict ng isang picture, at least one photo o picture na naipakita doon, naka-attach doon sa affidavit, hindi naman nangyari sa panahon ni Presidente Marcos, kundi panahon pa ni Speaker Velasco, matagal na yon. So pagka naglagay ka ng photograph na ginawa mong attachment, at ito hindi tugma doon sa salaysay, na sinasabing ang period na pagde-deliver, sala na kagad doon sa picture na binigay mo, malaking usapin yun. Ibig sabihin, nag-iimbento ka talaga ng istorya. So, isa pa yon. Pangalawa, siyempre, nauna na rito, yung mga binanggit na sinabing mali naman pala, dahil bandang huli, binawi nila na yung kay Senator o yung kay Congresswoman De Lima, nakakulong nga naman yung tao. Magdadala ka ng mali-maleta sa krami, hindi ka nag-check. Para ang linaw naman masyado nun, sir, na sa kwento na yun, Ang problema, hindi kasi
alam mo pagka ganyan, hindi sila nagpa-fact check muna. Kung gagawa ka ng istorya at alam mong hindi totoo, at least man lang, i-check mong mabuti kung believable na hindi ka mapa-fact check ng tulad na nangyayari ngayon. Marami lumalabas nga na tulad Diba? Sunog sila doon, mga babayan. Diba? Yun yung nakakatawa doon, mga babayan eh, no? Kumbaga sa ano eh, magsisinungaling ka na rin lang, mga babayan. Eh, siguraduhin mo, no, na yung mga sinasabi mo, no, eh, sabagay, hindi rin natin masasabing hindi totoo kasi, kumbaga, ang sinasabi dito, mga babayan, ni Senator Ping Lacson, no, eh, kung magpapabricate ka na rin lang ng kwento, eh, siguraduhin mong maayos yung palalabasin mong script. No? Gagawa ka na rin lang ng kwento, no? Eh siguraduhin mong maganda yung pagkakagawa. Hindi yung may masisilip. Diba? Actually, ano lang to eh, sa tingin ko minadali. No? Minadali, gusto nilang ihabol. No? Doon sa EDSA Revolution na anniversary, mga babayan. Diba? Napansin naman nating lahat eh. Diba? Hinabol nila yung yung anniversary ng EDSA Revolution eh. Diba? Diba, mga babayan? So, makikita natin yung intention. May intention talaga, no? Para sa akin, para sa akin. Ewan ko po sa inyo, sa opinion po ninyo. No, parang may intention talaga, no, na manggulo o kumbaga manghikayat, no, ng mga tao na magalit, no, sa administrasyon. Ang problema, bistado kagad no, yung kwento nila. doon, siyempre nakakabigla yun eh. Opo, 805 billion. Pero nung pinag-aralan ko, sa loob ko, teka muna, saan kukuha ng 805 billion? Samantalang pagkalaki-laking halaga, pati nga sa Central Bank, di ba, chinek namin na ang pera in circulation, pati coins, pati na sa mga bank vault, sa mga bangko, sa panahon ng 2024, 2.7 trillion lamang. Sinabi ko sa rin to na yung influensya ni Congressman Saldico, nasa 2003 at saka 2004. Kasi natanggal naman siya, nag-resign siya ng APRO ng January 2005. So wala na siyang impluensya doon sa budget ng 2005. Pero doon naman sa 2022, July 2025 naman siya na-elect. So kung kukwentahin mo yon 805 billion, ano lang to, parang nag-analyze lang tayo. No? Opo. Parang off the cuff, no? Na kung 2 taon at hahatiin mo yung 805 billion, ibig sabihin yung 400 billion, kumakatawan ito ng 15% ng total ng pera in circulation. Pati hindi nagsisirculate na nasa bank vault, sila mo doon, napunta na sa isang tao. Pagkatapos, wala namang nakuha, di umano si Saldico, dahil lahat ito diniliver. So kung kukunin mo pa yung nakuha ni Saldico, papalo na ng trilyon. Ang hirap diyang i-connect ngayon, Sen, kung paano nangyari yung ganun. Just the same, kung makausap nyo po si Attorney Baligod, Senator, magre-request ba kayo muna ng one-on-one meeting sa kanya para mailatag talaga kung saan papunta yung mga sinasabi ng mga Marines or ng meeting with the Marines din nung 18 po na yun, Senator, para mas malinawan kayo? At the very least, konting briefing lang, Tapos yung mag-present sila ng makatotohanan ng affidavit, pag-aralan namin, at pwede namin iisala. Makatotohanan ng affidavit. Makatotohanan ng affidavit. Paano nga po, no, Senator Lacson, kung hindi naman totoo yung nilalaman ng affidavit? Diba? Sino yung gusto niya ipasalan doon sa mga sinasabi sundalo na gusto mag-testify. At saka tama rin si Ombudsman Boying, hindi po pwedeng joint affidavit yung 18 kasi hindi naman iisa yung perspective, iisa yung pinanggagalingan ng kanilang personal knowledge, ng kanilang information. May kanya-kanya sila. Lahat bang 18 magkakasama tuwing mag-deliver. Halimbawa kay Senator De Lima, nag-deliver sila, 18 sila papasok ng rally. Nag-deliver sila, halimbawa kay sinasabing kay Senate President Soto, 18 sila magkakasama nag-deliver. Tapos nagpunta sila kung kani-kanino, nag-deliver sila, 18 sila lagi magkakasama. Hindi po pwedeng ganon. Kaya yung pinupunto ni Ombudsman Boying, talagang dapat ganon. May kanya-kanya silang perspective ng mga pangyayari kasi siyempre pwedeng 4 yung kasama sa pag-deliver sa isang tao. Ibang team naman yung nag-deliver sa ibang tao. Hindi mo pwedeng pagsama-samahin sila na isa sa isang joint affidavit. Sen, doon pa sa issue na to ng mga sa flood control po at iba pang issue ng corruption, malapit na pong mag-break yung inyong session. Inaasahan na po ba natin na may sponsor na ninyo sa plenaryo yung partial committee report po ninyo? I hope next week makakuha pa ako ng 5 Last 5. magpipirma
para makumpleto na yung siyam na simple majority Mhm. ng members ng Blue Ribbon Committee. Mhm. Para na sa ganun, mai-file na sa Bills and Index, tapos ma-report out, Mhm. at mag-deliberate ako sa plenaryo kung meron ng mga amendments para yung i-adapt na final version. Mhm. Yun na yung i-adapt. At maka-move on na rin kami, move forward, Mhm. makapagtawag ng susunod na pagdinig, Mhm. especially kung may mga bagong information na dapat pang tukuyin. Opo, opo. So, yun, para rin makapagtrabaho naman ng iba, although mahabang salaysay pa itong flood control Mhm. projects, meron pa tayong hindi natatouch sa ibang lugar dito. Mhm. Sa ngayon nga, patuloy pa rin yung pagre-research ng aking team, ng Opo. aking mga staff, katulong yung aming mga kasama sa yung mga netizens Mhm. na nagre-report. Marami pa rin sa ibang lugar eh. Mhm. Kasi alam mo, Robert, yung pumasok na pera dyan sa flood control project sa loob lang ng 3 taon, nasa 1.9 trillion eh. Grabe, ano? Napakalaki. Halos hindi pa natin na-scratch yung na-scratch pa lang natin yung surface kasi nandiyan pa lang Opo. tayo sa Bulacan, sa Occidental Mindoro, Mindoro, sa oo. ibang lugar, sa Pampanga. Hindi pa natin nakukuha yung meron pa tayo sa ibang panig ng Luzon. Mhm. Meron pa kami tinitingnan dyan sa Metro Manila, Mhm. dyan sa may C6. Mhm. May mga proyekto rin dyan na mga pumping station na kung saan, kung kailan gumawa ng flood control project, lalong bumaha. Oh. Yun, under study pa rin yun, under research yun, na may mga initial information kami. At Opo. tukoy naman namin kung sino yung mamabatas na nag-sponsor noon. Sponsor. Mhm. Tapos tinitingnan din namin yung mga insertions na ginawa. No? Mhm. Na kasi meron kaming information pa na hindi ako magbabanggit muna ng pangalan. Opo, opo, no? opo. Na sa pagdinig ng Commission on Appointments, noong confirmation ni dating Secretary Bonoan bilang Secretary ng Public Works and Highway, Mhm. naging kasangkapan yung confirmation para makapag-appropriate o makapagsingit. Mhm. I think it's about 500 million pesos na ibinigay sa isang member ng Commission on Appointments Mhm. na chairman, at ang kanyang ibig sabihin ang kanyang Pagpayag. Boto. pagpapasabi Mhm. kay Secretary Bonoan na nag-undergo ng confirmation, teka, dagdagan ninyo kasi kasama rito yung panel. Kasi Okay. dalawang panel yan isang Senate panel, isang Opo, opo. House panel. House, mhm. So parang dinadala niya yung kanyang mga kasamahan, binibitbit niya na parang nine-name drop, ika nga. Mhm. Pero yung mga kasamahan niya naman, bandang huli, nagre-reklamo. Wala Dahil? dumating sa kanila. So mukhang nasolo yung 500 million. Teka lang, Sen. So, ibig sabihin, kumbaga, nung sumasalang siya sa confirmation, sinabi, bago ka tuluyang ma-confirm, ibigay mo muna ito sa panel namin. Parang ganun. Projectan mo muna, potohan mo muna ito. Hindi lang sa kanya, para malaki-laki. Kasi Nagdamay. marami kami dito, 12 kami dito. No? House panel ito actually, Mhm. House panel. House panel. Oo, sige. Grabe. Hindi ko muna po tatanong. Interesting, Oo very nga po interesting. Pero alam mo, kailangan i-validate natin lahat. Ito Mm. na ibahagi sa akin dito ni Yusek Bernardo. Mm. Pero dahil nga napakarami niyang detalye, naka-digital pa sa kanya ito Opo. madali niya ma-recall at madaling masusugan ng records. Ano? So yun ang inaalam pa natin. Opo. Sen, Hindi mahirap naman kasing Sabihin isalang agad, agad ng correct. walang kaukulang resibo. tama. Kasi ako maingat ako dyan, Robert. Opo, Alam mo alam po naman namin ang yan. ugali ko, di ba? Opo, opo. Kaya ako'y mag-privilege speech, magkakaroon ng pagdinig, Mhm. sinisigurado ko na may hindi lamang yung pananalita ng tao, kung hindi kailangan, teka muna, maglabas ka ng resibo Mhm. para patunayan mo yung sinasabi mo. May basis. Exactly. Ano. Oh. Sen, yung sinasabi niyo po na hiningi na ito nung panel during the confirmation hearing ni former Secretary Bonoan, na-trace niyo po ba na na-download sa kanya or doon sa mga sinabihan, binanggit din niya na pangalan, ay nabigyan din ng pondo? Work in progress yun, Ayun. Robert. Opo. Sige. Para matukoy natin talaga yung listahan na yon na worth 500 million or thereabouts. Ano? Hindi ko alam yung eksaktong amount o yung figure. Mhm. Pero once na makumpleto yon at ma-inspeksyon, yung iba ng proyekto doon, ini-inspeksyon na namin. Ayan, opo. Kinukumpleto lang namin. Kasi wala namang masama kung halimbawa nakapag-singit, nakapag-realign, nakapag-insert. At maayos naman yung proyekto, Tama. hindi na rin natin kukwestiyonin kasi maayos na ng pagkagawa eh. Napapakinabangan. Pero kung naging substandard o kaya naging ghost, ibang usapan yon. Ayan. Doon Alright, so yung mga kababayan, grabe yung mga natuklasan natin dito, no? At hindi pa po tapos yan, mga kababayan, yung mga investigasyon na yan sa flood control, no? Hindi ho kagaya na sinasabi ng mga DDS. Kasi sabi ng mga DDS, no, hinahanap nila, kumusta na yung flood control? Nalilihis na yung usapan. No? Hindi pa ho tapos, kaya manahimik kayo. Asikasuhin nyo muna yung script kung paano nyo aayusin yung script ng 18 Marines. Okay, so yan muli. Ano masasabi nyo po dyan, mga kababayan? No? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Right?
So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs. It's Mobs TV. Peace. I'm out.